In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi po at magbabasa na po ang aking misis, si Sister Karina. Yun na. Good evening po. Okay, our topic is about pastoral exhortation on Oo. marriage. The Philippine House of Representatives approved a bill that legalized divorce. What is our Christian position? The purpose of this pastoral exhortation is to encourage us to be faithful to the beautiful teaching of God on marriage and to grow in salvation. 1 Peter 2, verse 2. And sanctification, 2 Corinthians 3, verse 18. As we live and witness the truth of our faith, God established marriage. Marriage was established there at the beginning as the first and most basic of all institutions before there were any governments or marriage counselors. Before the fall, before the entry of sin into the world, God established marriage. It was not something that evolved over time, since God established marriage. It follows that His laws are the best guide to its good working. So the Christian looks the Word of God and to the church, 1 Timothy 3, verse 15. Not public opinion, but the media think or what some psychologists have discovered. It was God who told Adam and Eve to be fruitful and multiply. Genesis 1, verse 28. And it was God who established marriage for his glory and the good of humanity. Genesis 2, 18 to 25. We are bound by the universal moral law of God. This is an unchanging moral truth of marriage. It is the basis for the family, and the family is the foundation of every human society. Catechism of the Catholic Church, 2384. Human societies cannot do well where marriages are broken and families disintegrated. The disruption of divorce brings grave harm to the deserted spouse and to children traumatized by the separation of their parents and often torn between them. Catechism of the Catholic Church, 2385. For divorce claims to break the contract to which the spouses freely consented to live with each other till death. Catechism of the Catholic Church, 2384. God says, I hate divorce. Malachi 2, verse 16. Jesus forbids divorce. He rules that husband and wife are no longer two, but one. What therefore God has joined together, let no man put asunder. Matthew 19, verse 6. Since St. Paul writes, to the married I give charge, not I, but the Lord, that the wife should not separate from her husband. But she does. Let her remain single, or else be reconciled to her husband. And that the husband should not divorce his wife,
1 Corinthians 7, 10 to 11. The Catholic Church declares that a ratified and consummated marriage cannot be dissolved by any human power or for any reason other than death. Catechism of the Catholic Church 2382. How about annulment? Is it not divorce? Catholic style. No. A divorce breaks a real marital union, while an annulment acknowledges that no real marital union ever existed. Thus, persons whose marriage are annulled by a church marriage tribunal were never bound in marriage in this first place. And so they are free to marry in the church even if they are civilly divorced. Remarriage after divorce without an annulment is adultery. Jesus says, everyone who divorces his wife and marries another commits adultery. And he who marries a woman divorced from her husband commits adultery. Luke 16, verse 18. Saint Paul teaches a married woman is bound by law to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is discharged from the law concerning the husband. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law. And if she marries another man, she is not an adulteress. Romans 7, verse 2 to 3. The Catholic Church teaches contracting a new union, even if it is recognized by civil law, adds to the gravity of the rapture. The married spouse is then in a situation of public and permanently adultery. Catechism of the Catholic Church 2384. Divorce is a plague. It is contagious. The contagious effect which makes divorce truly a plague on society. Catechism of the Catholic Church 2385. Because of the bad example, it has an entire communities and cultures. Couples who feel unsatisfied and unhappy in their own marriages may decide they are no longer compatible with each other and therefore take the path of divorce. The Code of Canon Law 1151 to 1155 acknowledges that physical and or grave mental danger to spouse or children is cause for separation, as in the case of adultery. But it is separation and not divorce. Divorce breaks the marriage bond, which is not possible between baptized Christians. But separation is the stopping of common conjugal living between the spouses. The separation of spouses while maintaining the marriage bond can be legitimate in certain cases, provided for by a canon law. Catechism of the Catholic Church 2383. But conjugal living must be restored if and when the cause for separation comes to an end unless the bishop rules otherwise. Divorce is a sin. A spouse who divorces unwillingly is not guilty of breaking the conjugal life. The one who unjustly divorces his or her spouse is guilty of a grave sin. There is a difference between a spouse who has sincerely tried to be faithful to the sacrament of marriage and in unjustly abandoned, and one who through his own grave sin destroyed a canonically valid marriage. Catechism of the Catholic Church 2386. As Catholics, we are called to uphold and rejoice in God's teaching on the solubility of Christian marriage. Our standard is different from the secular culture. Do not conform to the standard of this
world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 12, verse 2. God's teaching holds in high regard and protects the spouses, the children, extended families, society, and the other's creation itself. Our response to marriages and families falling apart should be a commitment to live, teach, and defend the truth of God's teaching, and reject the bad effects of divorce, especially on the state of our soul before God. God bless us all. Good evening po. Ayun. Napakaganda ng mga pagbasa ngayon. Grabe talagang Opo. it's a matter of choice talagang life. Kung gusto mong magloko, pwede. Pero may mga consequences ka kay Lord. Opo. Hindi man natin naramdaman, pero talagang pag namatay tayo, doon natin makikita yung ating ginawang mga kasalanan. So, pakinggan po natin ang sharing at paliwanag ng ating mahal na obispo, si Bishop Nestor Joseph Coral. Opo. Good evening po sa inyong lahat and God bless po sa lahat ng dumalo. At sa mga nakikinig at sa ng Diyos. Kaya ang Diyos ay may sariling pananaw sa silang pananaw. Ngayon, apektuhan po tayo kung anong batas ng secular world. Ito po itong exhortation na ito ay ginawa po naming mga obispo at mga kaparian. At yung CBCP, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, ay maglalabas din ng statement. Yung Conference for Christ ay naglabas na rin ng statement. Ang emphasis lang nila doon yung the sacred marriage, tsaka the sacredness of family, tsaka unconstitutional ang divorce, no? Ayun po yung kanilang punto, no? Sa atin po ang binigyang focus sa exhortation. Ibig sabihin exhortation yung yung parang paanyaya, paalala mga Katoliko kung ano ang turo ni Jesus tungkol sa kasal at sa divorce, no? Doon po tayo nakatutok lang. Una, yung kasal, yung marriage, ang gumawa po niyan Diyos. So bago po nagkaroon ng lipunan, meron ng marriage. Kaya para maging effective yung marriage, yung batas kung sino gumawa niyan ang dapat masunod. Ngayon, kung hindi masusunod yung batas ng gumawa niyan, nagkakaloko-loko ang lipunan, no? Kaya tignan lang po natin sa mga bansang may divorce, yun nangyari sa mga pamilya nila, nangyari sa mga anak. Tayo lang ata bansa o dalawa na lang atang bansa o tatlo ang wala pang divorce, no, sa lipunan. Kaya yung mga mambabatas natin sa lower house o sa House of Representatives ay nag-propose nito. Si former Chief Justice Davide, sabi niya unconstitutional yan, no? Pero sa atin, ang punto natin against sa turo ni Jesus yan, no? Yung divorce. Klaro po ang turo ng Biblia, no? Kaya nag-quote tayo ng Bible na, no? God hates divorce. Pero sa katigasan ng ulo, pinayagan ni Moses, no? Kasi matigas ang ulo ng mga Israelita. Pero talagang intention ng Diyos, walang divorce. It is because of the hardness of your heart na pinayagan ni Moses para yung gusto mga tao they suffer the consequence, no? Yun ang maganda sa ating Diyos, meron tayong kalayaan. No, yung kalayaan natin hindi niya inaalis yan. Kahit na alam niya na yan ay patungo sa ating ikasasama. Of course, binibigyan tayo ng gift of conversion para malaman natin tayo nagkamali, no?
Kaya nga sinabi ni Brother Adrian kanina, yung consequences ng ating mga bad decisions, sana ma-realize natin ngayon at wag na yung kapag namatay na tayo. No? Kasi pag namatay na tayo, nando doon yung paghuhusga. No? Ngayon, yung marriage kasi, usually, tatlong bagay yan na ang tinatalakay sa Catholic Church. No? Iba po kasi ang divorce sa annulment. Ang divorce kasi, valid yung marriage mo. Ang ginagawa ng batas ng secular, winawasak yun, validity. Winawasak yung validity ng marriage. Yung annulment, isabihin, from the very start, walang marriage. No? Kaya minsan, mga 20 years kayo tama, tapos na-realize ng isa o ng dalawa na hindi valid yung marriage natin, no? Dahil sa mga pangyayari. Kaya nag-apply sila sa church tribunal na i-annul yung marriage nila para makapag-asawa uli sila, no? So sa annulment, pwede ka uli mag-asawa. Sa divorce, hindi ka pwede mag-asawa sa simbahan hanggang di na annul ang marriage mo, no? Sa lipunan, pwede ka mag-asawa dahil nag-divorce ka, pero ibang standard ng mundo. Ibang standard ng Diyos, no? Sa Diyos, kapag hindi na annul, hindi ka uli pwede mag-asawa. Usually, itang bayan, no? Ano lang, una lack of capacity, no? Tatlong bagay yan, lack of capacity, tsaka lack of form or canonical form, no? Tatlong bagay po yan, no? Yung lack of capacity, ibig sabihin, maaring yung isa, hindi capable of marriage. Kung ikaw obispo, o pare, o ikaw deacon, ikaw sa religious vows, hindi. Kaya pag nag-asawa ka, pwedeng ma-annul yan, no? Kung ikaw bishop, kung ikaw ay priest, ikaw deacon, no? Dahil may vows ka, kaya i-dispense muna yan, no? Or insufficient age. Sa canon law kasi, yung lalaki, 16, yung babae, 14, no? Kaya kung mas mabata pa ron, pwede maging ma-annul yan, no? O merong pre-existing or permanent impotence, no? For completed conjugal act. Iba po yung impotent, iba po yung sterility. Yung sterility, baog, no? Sterility, baog. Yung pagiging baog ay hindi po dahilan yan para ma-annul ang marriage mo. Pero yung impotent, ibig sabihin ng impotent, hindi ka capable na matapos nyo ang inyong sexual act. So pwede pong i-annul yun, nung ganong marriage, no? Tapos meron din sinasabi na closely related. Halimbawa, hindi pwede yung first cousins mag-asawa. Hindi pwede yung uncle. Tsaka yung mga niece. Hindi yung direct relationship ng grandfather o daughter. No? Pwede pong i-annul yan. Kasi hindi ka capable of marriage kapag may mga impediments. Of course, ang pinaka-usually kino-quote sa annulment marriage, yung psychological incapacity. Kaya mayroong psychiatrist na tumitingin dyan, no? Binibigyan ng test. Sabi ni Pope Francis, kasi dati bago ma-annul ang marriage mo, tagal, years. May sabi ni Pope Francis, kung 1 year lang, umaayos nyo, ayusin na. No? Yung ganyang marriage mo, no? So, una, lack of capacity. Pwedeng ma-annul yung marriage. Second, may tawag tayong lack of consent. Yung lack of consent, ito po yung kasi ang purpose po ng marriage ay unity tsaka indissolubility. Ang ibig sabihin ng unity, may intention kayo na the two shall become one. No? Sabihin dalawa lang, husband and wife. Unity yun, unity. No? So hindi pwedeng lalaki sa lalaki, babae sa babae, no? So the two shall become one. So ang purpose ng marriage ay unity, no? Tapos indissoluble, ibig sabihin lifelong. Lifelong. Kaya kunyari, ikinasal ka o isa sa inyo, pero sa isip mo, pagkatapos nito di-divorce ko naman to hindi matagalan to. Pwede maging invalid ang marriage, no? From the very start, no? Kung mapakita mo sa church tribunal na may ganun kang intensyon na hindi lang husband, dami mong partners, gusto mo maraming partners, no? O ganun, no? Mga iba nag-asawa tapos tuloy-tuloy ang pambabae. Kasi yun ang intention mo hindi unity, no?
Tapos, yung inala marriage, yung lack of canonical form. Ang sabihin ng canonical form, dapat ikinasal kayo na sa harap ng pare at may dalawang witnesses. No, may dalawang witnesses, no? So, pag hindi po nang ganun nangyari, pwede niyo po pwede pong ma-annul ang marriage. So, yung sa pastoral exhortation, ito po yung talaga pero pwedeng separation, no? Sa Catholic Church kasi, bawal ang divorce, pero pwedeng separation. Ang ibig sabihin separation, hiwalay kayo ng tirahan dahil maaaring hindi nagkakasundo o may maraming mga bagay, babaero, lalakero, o nambubugbog, sugarol, adik, kung ano pa. Tapos maring nahihirapan yung mga bata o yung spouse dahil yung laging magulo yung tahanan, no? Magulo ang tahanan, no? Inaano ng church ng legal separation, no? Tapos kung dumating tayo na magkasundo dito, hindi magkasundo kayo. Pero kung di na kayo magkakasundo, ganun tayo forever. Pero paanal mo na yung marriage, no? Kung gusto pang masawa, no? Paanal mo. So ayun po yung mga so ngayon kung may divorce na ang ginagawa ng church diyan kasi for the purpose of mga properties, mga rights ng mga anak paano yung pag-aala, paano yung kanilang kalusugan, paano bubuhay, ayun na nagagawa na kaya minsan pinapayagan ng yan ayusin niya pero talaga sa Catholic Church divorce ka, Katoliko ka at hindi na anal ang marriage mo, you can attend mass but you cannot receive communion. No? You can attend mass but you cannot receive communion. Oo. Ayun po yung ang ibig sabihin. Kasi adultery po yun Nung sinabi ni St. Paul, no? Sabi ni St. Paul, hindi ko utos to. Utos to ng Diyos, no? Kaya may utos ang Diyos na mabigat. No? Mabait ang Diyos. Natin pag-ibig niya. Pero dahil may pag-ibig tayo sa Kanya, may batas siya. At may mga batas siya na mahirap sundin dahil sa ating kahinaan. Pero may grace of God. Kaya meron siya sacrament. Kasi may grace doon ng God Kaya sa mga mag-asawa, pag nahihirapan kayo, may problema, ask the grace of marriage na dumaloy sa inyong buhay. Tapos may mga seminars, marriage enrichment, o marriage encounter. Kasi sacrament po yan. You can be a saint by being married and being faithful to your married state of life. No? Magiging santo. Sa yung pagiging may asawa. At ginagampanan mo ang pagiging asawa. Magiging santo ka. Kaya daming mga santong mga asawa. Halimbawa, yung parents ni Saint Therese of the Child Jesus, yung mag-asawa, saint sila. Kasi bilang mag-asawa, ginagampanan nila pagiging mag-asawa nila at pagiging magulang. Saint sila. No? So, magiging santo at santa ka sa pagiging may asawa mo. No? Kaya, yung vocation po yan. Napaka-important, napakahalaga at napaka-very challenging kasi binubuhay mo buong pamilya, ang daming responsibilities, no? Kung ikaw single ka naman, hindi ka mag-aasawa, magiging santo ka sa pagiging single mo. No? Kung pari ka, wala ka asawa, magsanto ka. So lahat ito nakalagay po doon for our sanctification and for our salvation, no? 1 Peter 2:2, no? So sa inyong pagiging mag-asawa ay ikaw ay naliligtas na ginagampanan mo yung tungkulin at ikaw ay nagiging banal. Malaking challenge ngayon to kasi families are falling apart and marriages are being torn asunder. Kaya sa mga Katoliko o Kristiyanong may asawa, ito isang patotoo sa kanila na pwede na kaya by the grace of God. No? Sa mga katabi nyo, kapitbahay nyo, mga kamag-anak nyo, ang dami nyo, marami kayong alam, hiwalay, divorce. Pero sa inyong pagiging mag-asawa, na by the grace of God, napagdaan ng marriage vocation. Bukasyon po yan. Bukasyon yan. Anong bukasyon mo? Bukasyon ko magpare. Bukasyon ko maging single. Bukasyon ko maging madre, religious. Ikaw, anong bukasyon mo? Ang bukasyon ko pagiging may asawa. Napakataas pong dignity yan. Bakit? Nagtatagpo ng sakramento mismo. From the very start ng
kasaysayan ng mundo. Tinatag ni Yahweh, ng God the Father, of course, ng Blessed Trinity, ang marriage. Ayun po ang unang sakramento na tinatag niya, no? Marriage, no? Tapos pagdating baptism, confirmation, pero yun po na una. Kaya napakahalaga po naman. Kaya ayan po, kaya sa spiritual realm naman, spiritual bath, sinabi ni Mama Mary sa mga akong titignan ni Lady of Fakita or Lady of Lazarus, lahat po apparition si Mama Mary. Ang huling area na tatalakayin ni Satanas para wasakin niya ang miyembro ng kaharian ng Diyos ay ang family at marriage. Ayan po ang huling titirahin ni Satanas. Kasi masisira na ang buong society, masisira ang pamilya. No? Kaya lagi siya sabi ni Mama Mary, pray the rosary para sa mga marriages. Kasi ayan po ang huling battleground ni Satanas bago siya ma-completely defeated by the Blessed Virgin Mary as planned by God. Kasi yung plano ng Diyos to defeat Satan under the mantle of the Blessed Virgin Mary. Pero sa battle na ito, maraming mamatay, maraming sukan, mamatay sila. Bakit? Hindi sila utos ng Diyos, kaya napapariwara ang kanilang marriage, ang kanilang family. No? Kaya maganda po yung apostolate sa mga couples for Christ, maganda pong apostolate yan. Maganda pong apostolate yung mga Children of Mary apostolate para sa mga bata. Yung mga family apostolate. Ayan po ang hamon sa ating dito na palakasin ang apostolate na to, no? Kaya siguro next time kung may mga resources tayo, yung ating simbahan, siguro Bishop Lito, mag-i-sponsor tayo ng mga marriage encounter, marriage enrichment, or family enrichment, no? Kasi ayan po yung battleground ni Satanas, no? Sirain ng pamilya, sirain ng lipunan through marriage na wasakin niya. So hanggang doon po muna. Kung may mga tanong po kayong practical questions, pwede kayong magtanong, no? Pero pwede kayong mag-share. Salamat po, Bishop Joe. Kay Sister Jess, go ahead po. Good evening po. Good morning. Bishop, paano yung halimbawa hindi kasal sa simbahan, kasal lang sa West, tapos naghiwalay sila? Dumating yung time na nakakita sila ng panibagong makakasama nila, gusto nilang magpakasal sa simbahan. Anong hakbangan pwede nilang gawin? Pwede sila magpakasal sa simbahan, hindi mo siya kasal sa simbahan Yun lang ang problema nila sa state. Pero kung hindi sila kasal sa state, wala nang problema. Oo. Kung kasal sila sa estado, tapos gusto nilang naghiwalay sila, tapos nag-asawa uli sila at nagpakasal sa simbahan, kailangan muna nilang sa estado kasi bigamy yan, bigamy. So sa ngayon, ang nangyayari sa ating Code of Family Code, ang allowed lang sa Philippines yung merong annulment, no? Kasi pina-follow kasi ng family code na nung time ni Cory Aquino. Ang ginaya niya model yung church model, yung annulment. No, kaya sa Philippines po may annulment. Kaya natagalan sila. Tsaka magastos. Kaya sabi ng mga senador, palakasin natin yung annulment, not necessarily divorce. Pero sa ngayon po, kunyari, kasal sila sa West, o naghiwalay, gusto mag-asawa sa simbahan, walang problema pag-aasawa na simbahan. Pero may problema sila dahil kasal sila sa West, kailangan pa-annul nila yon sa West. Bishop, sabi nyo nga, pero kung wala hindi sila kasal sa West, kung kasal sila dito, nakatali sila sa estado. Pero paano kung magpapakasal sila sa simbahan sa ibang bansa? Opo, oo. Pwede po. Madali na. Oo. Sa ibang bansa naman po, ang mangyayari niyan, walang problema kasi ang bansa kasi magka-file ka ng divorce. Halimbawa sa Australia, wala pang 1 month yan divorce ka na sa Australia. So, pag kunyari, sabihin mo, hiwalay ka na sa asawa mo for 1 year, tapos nag-file ka, ang tawag doon no contest clause. Basta, wala kang reason. Sabihin mo lang, gusto ko na mag-divorce, pero 1 year na kaming hiwalay. Ang Australia, yung batas nila, bibigyan ka ng divorce. Tapos mag-asawa ka na rin, walang problema yan. So hindi ko alam ang law sa states kung... pwede. Dahil hindi mo sila kasal simbahan Pero kailangan magpakasal kasi
Tapos, ang problema ngayon dyan, pag uwi niya rito, kunyari magbakasyon siya. Nagbakasyon siya, tapos kinasuhan siya ng bigamy na dahil ano siya, malaking issue yan sa ano. Kaya, dapat ay harmonize yung batas ng Estado ng ibang bansa tsaka ng Philippines. Kasi otherwise, kawawa yung ano. Kasi dito, bigamy ka eh. Dahil hindi honor in divorce dito eh. Pero may way naman eh. Mag-file ka lang sa court. Dahil ano eh, ayun ang nangyari sa'yo. Ayun ang nangyari. No? Basta mga ganyan eh, ang kailangan anong i-consulta dyan, mga abogado na ang expertise on marriage and family. Tama po. Please, Tama po. Salamat po. Oo. Salamat din naman, Sister Jess. Hindi po ako qualified dyan, no? Dahil una, hindi ako abogado, tsaka hindi ako member ng marriage tribunal, no? Mas Yun. ano po, oo. Ngayon, sino nag-raise ng hand? Si Brother Paul? Good evening po. Go ahead. Bishop, someone question lang po. Apa. Okay po. Yung question po is, married na po sila for 50 years. Apa. And without proper closure, they don't have any communications at all. As in, Apa. no texts, no messages. Wala po. As in, parang biglang bula na nag-pop and nag-separate sila ng ganon. So, is it considered as married rin po? Sa batas po ng Pilipinas, ano po yan, kahit na 50 years kayo hindi nakikita, o 50 years na walang communication, sa batas po ng Pilipinas ngayon, married po kayo. Oo. So hanggang hindi mo i-declare na patay na yung partner mo, considered kayo sa batas ng Pilipinas na married kayo. Ngayon, ang way mo, kung yan, gusto mag-asawa, ay pumunta ka sa simbahan para i-declare na annulled yung marriage mo. Kasi may tinatawag tayong moral death of marriage or psychological incapacity. Pag na-annul yun, pwede ka na mag-asawa. Ngayon sa Philippines, may annulment, ano na yun, kinukonsider na state yun na valid kasi annulled ka i-annul ka mismo sa state eh. Ang gagamitin mong yung na-mention ko, yung psychological incapacity. Di ba sabi ko sa inyo, maraming mga nabanggit ko sa lack of capacity. Pag isa sa mga dito ay present, pwede pong ikaso yan. Ang problema lang sa Pilipinas, niya ay 500,000 sa ngayon. Kaya sinasabi po ng mga ibang senador, ibabaan natin yung presyo. Kasi anti-poor yan eh. Makaka-afford lang yung mga may kaya. No? Alam mo yung sa babae na 1,000 lang, sinasahod yung wala. Sa Pilipinas, lahating milyon. No? Sumasahod ka sa isang taon ng magkano ba sinasahod? Magkano ba sinasahod ng isang mahirap na tao? 500, siguro 100,000. Sa panawagan ng mga ibang mambabatas, kung gagawin yung annulment, babaan yung presyo. Na yung isang buwan na sahod, at least mga 1/2 o 1/4 ng mo, sahod mo sa buwan. Para hindi ka tamaan. No? Tapos bilisan. Wag naman yung alam niyo may problema na eh. Ba't mapatagalin ng 10 years, 15 years, no? Gawin mo lang ng 1 year at most. 1 year. Pero Bishop, malulungkot ang mga abogado niyan pag pinababaan eh. Hindi sila kikita. Ang laki. Totoo naman po, talaga anti-poor sa atin. Yes. Pero sa abroad, hindi po kasi 1/4 lang ng sahod mo sa isang buwan ang kakaltasin. Kasi babayar mo yung mga papers na gumagawa niya, may empleyado rin doon ng gobyerno. Okay lang yun. Pero 1/4 ng sahod mo sa isang buwan. Sa atin, hindi mo kalahating milyon. Minimum yung kalahating milyon. Tama po. At yung sahod mo, 15,000 a month lang, kunyari lang, 15,000. Hindi pa 2 taon o 3 taon mo kakayurin para makapag-file ka lang unjust naman yun. So, kailangan ibaba yung mga 1/4 siguro ng sahod mo. Siguro 15,000. 1/4 na siguro 3,000. Okay na yun. Dahil marami ka mabayaran din ng mga nagka-type, nagko-computer. Okay lang yun. Okay yun. Kaya sa mga batas, dapat maging aktibo din po tayo kasi sa mga tao may problema, dapat ay maayos yan pero hindi naman siya tatamaan. Kaya mga iba ayaw mag-file ng annulment case. Although alam mo napakadali ng annulment case na dahil may grounds sa na-mention kong 6 na grounds. Kaya ayun po yung mga dapat na dahil alam ko baka matutuloy yan pero dapat ayusin yung bagay.
Oo. Hanggat maaari, ayusin talaga. Oo, ayusin po talaga yan. Hmm. Maganda talaga kaya ngayon meron tayong pre-K na seminar. Bago mag-asawa, binibigyan ng seminar ng pareha na ilang buwan. Yes. Ganun po talaga pre-K na seminar. Hmm. Kasi pumasok sila sa isang lugar, akala nila, hindi nangangahulugan na pag may nangyari na sa inyong dalawa, ikakasal na kayo. Hindi agad nangangahulugan yon. Kaya ano po yan, oo, kasi mga iba, dahil may nangyari na, ituloy na natin. Magkasal na tayo. Naku, yung mga implication yan, grabe. Kaya binibigyan ng seminar yan, no? Na hindi naman nangangahulugan. Tapos ano yung marriage sa Catholic Church, papakita nyo. Kaya madali po maanal yan. Maraming madali maanal. Kasi nung tao nagpakasal, hindi mo talaga alam kung ano ibig sabihin ng marriage sa Catholic Church. Basta mahalaga makasal tayo. No? Hindi mo alam ang ibig sabihin ng mga batas sa simbahan. Kaya yung mga lawyer niyan, mga magaling sa canon law, ay yung babanggitin. Di ba, mga binanggit ko, mga dissolubility, mga iba nag-asawa na, pero sa intention niya, marami akong babae, marami akong pamilya. Ano yan? Pwede nga nalagad yan. Oo, kasi iba yung intention, yung consent niya, iba. Oo, hindi alam ng taong pumasok dyan, pwede pala. Pero nagiging problema sa atin, yung financial pera. Hindi ka makapag-file na, kasi kawawa din naman, kung talagang walang marriage Totoo. impyerno yan, hindi naman nakakasal araw-araw yan, impyerno yan, no? Dapat matutulungan mo, dapat may mga psychologists, may mga psychiatrists, tapos yung mga, no? Kaya hindi basta-basta batas to. Kailangan talaga to aayusin tong batas na to kung mangyayari to, no? Yung ganitong mga bagay na nabanggit po natin, no? At yung Catechism of the Catholic Church ay ano diyan, naiintindihan niya ang sitwasyon ng mga mag-asawa. Kung wala talaga, meron man tinatawag na paano, kasi mga iba kasi ano lang ayaw na magpakasal dahil ano nga, mahihirapan, ma-prove. Kasi yung batas sa Pilipinas, ano ba, 50 years hindi nagkita. Sa batas ng Pilipinas, yung mag-asawa pa rin kayo. Pero sa church, ano po rin, psychological incompetence na yun, incapability. Kaya pwedeng ground for annulment sa church yun. O kahit na nagkasundo kayo, o sige, walay na tayo, nagsulat na lang kayong dalawa. O mula ngayon, tayo ay hindi na mag-asawa. Mamalaya ang bawat Wala isa. nang pakialaman. Wala nang pakialaman. Wala nang pakialaman, nagpirmahan pa kayo. Sa Pilipinas, hindi po valid yan. Yes, Kakasuhan kayong pareho ng bigamy. Gagastos ka ng malaki niya, nakulong ka pa. Oo. Pero Bishop yung kung hangga't maaari hanapin yung yung tao na yung sabihin natin yung asawa mo, Opo. ex-wife mo or ex-husband, dapat hanapin talaga kung ano na yung nangyayari kasi hindi pwedeng nag-assume ka na lang na wala na, hindi ko na makita eh. Hindi ko na alam kung saan na siya ngayon. Opo. So kailangan talaga gumawa ka ng hakbang kasi malay mo na pala siya nung pandemic na Opo. tigbak na siya. O di salamat ka ngayon kay Lord kasi Oo. at least Oo. na Gumawa ng narinig paraan. yung mga dasal mo. Opo. Di ba? Oo. Tama po yan. Oo. Maraming ways. Ngayon, actually, madali sa ano yan. Sa church law, kahit isang part na lang mag-file. Kahit yung isa ayaw. Kasi ang Ayun. Tama mo. kasi tinitingnan church yung state of mind ng tao. Ngayon, minsan nagko-conflict yung church law tsaka oo. Pero sa after ka, sa well-being ng spouses tsaka ng mga anak, pamilya. No? So dito, dapat magkatulungan ang estado tsaka simbahan. Kasi after ka, sa well-being ng mag-asawa at ng buong pamilya. No? Wag magkaroon ng, wag papahirapan, no? Pinapahirapan mo yung tao Huwag papahirapan, no? Tulungan mo. No, may problema sila Tulungan mo. No, may problema sila. No, ganon. Isang tulong, mura lang ang pag-file. Pero sino papayag ng 3,000? Sino papayag ng mga abogado sa atin? Tsaka mga judges. Kung $3,000 pwede. Kasi alam niyo po sa Australia, may isang department yan para sa ganyang bagay lang. Isang talaga yan, may nag-handle. Separate yan. Ganun yan. Tapos meron pang choice. Gusto ba mag-appear sa hearing o hindi? Pag sinabi mo hindi, okay lang. Respeto na. Kasi kung yung documents na sinabit mo, doon sila mag-decide. Kasi no clause no clause na arrangement. Isabihin, ayoko na, divorce na kami. Wala na reason.
Kasi sa States kasi bibigay mo reason, adultery, binambubugbog, irresponsable. O sa States may reason pa. Sa Australia wala. Basta ayaw mo na. O sige, May ayusin alam natin nga yung po pamilya. ako nasa abroad, pinapadala dito wrong address para hindi makasagot. Oo. Pero madali lang po sa sa ibang states, no, ganun. Ang importante rito, tinutulungan natin yung mag-asawa at ang buong pamilya. Ayan po tayo after. Kaya nga tinatag ni Jesus na God yung sacrament of marriage para maging masaya ang mag-asawa at ang buong pamilya. Ngayon, ang trabaho nating mga nasa simbahan ay magbigay tayo ng recollection, retreats, encounters para matulungan ang pamilya. No, ayun po trabaho natin. Tapos mag-witness tayo na posible pala by the grace of God. May struggle pero talagang ano yan, struggle yan. So matulungan natin to. Yung mga detailed questions, maganda mag-handle po niya mga sa mga canon lawyers dahil mas alam nila yung cases. Now, so kung may mga particular case kayo, hindi po natin matalakay dito sa natin sa ating sharing. Hindi po tayo matalakay. Ang payo ko lagi, you consult canon lawyer. At ang bawat diocese canon lawyer for that purpose. Na bawat diocese po meron yan. Dapat siguro papaalam ng diocese na meron kaming ganyan services para matulungan ang mga pamilya at mag-asawa. No, tutulungan kayo. Oo. Bishop, Tapos sabihin nyo rin, wala kaming pera. O, Bishop, katulad nito, okay pa. mayroon kasing instances na sabihin natin, talagang hindi nila mahanap yung asawa niya. Wala na, talagang, as in talagang, Opo. paano siya makakapag-file sa, dapat talaga lawyer ang no, mag-advise kanya, no? Kung sabihin natin wala nang, Opo. as in talagang hindi niya talaga mahanap, as in talagang, kumbaga sa napakatagal na ng panahon, sabihin natin, yun nga, 50 years, hindi na talaga niya mahanap. Opo. Pero Oo. sa akin palagay, Bishop, no? Kailangan pa rin siyang mag-imbestiga eh. Gumawa siya ng investigasyon. Mm. Hanapin niya talaga yung kung ano yung Estado ng estado na talaga ng babae. Hanapin yung mga kamag-anak kung mayroon man silang alam kung nasaan ang babae na yun. At Opo. gumawa ng ng investigasyon talaga kasi hindi pwedeng yun nga sabi mo kanina, Bishop, na hindi pwedeng sabihin natin na nawawala, hindi ko makita. Pero kailangan mo talagang gumawa ng investigasyon para maipakita mo sa husgado na ito po, Opo. gumawa na po ako ng hinanap ko na po. At Opo. kahit kayo mga kamag-anak nila, hindi rin Opo. malaman kung saan po na pupunta. Kaya Oo. yun po ito. Yun siguro yung sa akin palagay lang, hindi ako abogado, pero malapit na. Hindi po. Tapos Ah, mga iba po pinapublish sa newspaper, pinapublish Tama, sa yun po. tama. newspaper. Pinapublish sa Oo, newspaper. para Ilang so beses. maraming ways para yun lang sabihin nyo na kasi siyang problema yung pera eh. Pero kung sasabihin nyo po yan sa kanila wala kang pera, meron mang public attorney. Basta ang ating goal natin tulungan sa yan. At kung magkaroon sa panibagong buhay, tulungan natin para gumanda yung panibagong buhay nila. Yun na po ang pinaka Tama. ng church, no? Tama po. Kahit siguro, Bishop, kahit sabihin natin nalaman natin nag-asawa. Opo. Nalaman mo na may asawa ng iba. Yun, para lang mag-stand. Pero hindi yun rason para mag-asawa ka rin ng iba. Yun Opo. sana yung at least kahit papaano, kung may asawa na siya may asawa na siyang iba, meron ka ng hint na pwede na siyang mag-a-agree na siya ng annulment. So Opo. yun sana yung yung magandang hakbang kung tutusin talaga nakita mo na meron na siyang partner sa buhay, hindi naman pwedeng asawa yun kasi hindi pa siya anal eh. Opo. So kailangan Community, tinutulungan nila yung katulad ng Light. Merong dating servant doon na yung babae may asawa, yung lalaki binata. Ang ginawa ng Light, yung pondo nila para mapakasal sa simbahan yung dalawa. Talagang ayun. pinastusan nila para Mm. ma-anal yung kasal. Sana Napag ganun kung may kakayahan ng community, tulungan na
maanad para makapagpakasal yung talagang itong dalawan to na nagsasama Oo ng nga, kasi sayang eh. Sayang panahon eh. Yung pwede sanang maging maayos na silang pamilya. Kaya kumbaga sana ganun merong mag-sponsor or kung kaya ng community na tulungan nila para mabuhay sila ng maayos, makapagpakasal sila dahil kung talagang matagal naman nagsasama at nagmamahal at nagkakasundo, pwede naman Oo. i-annul, di ba? Oo. Pwede. Oo, opo. Ganun talaga. Dapat ang talaga niyan, ang Oo. abogado ang Totoo po yan. maghanap tayo ng abogado na makakapag-advise kung ano yung dapat na hakbang para dito sa kasong ito. Sandali lang po, si Sister Emily, nag-raise ng hands eh. Go ahead po, Sister Emily. Brother Aldrin, ang ganda-ganda kasi ng ating topic eh. Oo Although nga. talaga hindi naman ni Bishop ito, pero at least naliliwanagan tayo. Kasi Bishop, kaya pala ang mga lalaki kayang sabihin na kaya kitang pakasalan sa lahat ng simbahan. Diba? Iba-iba nga lang. Sa Amerika, sa Australia, sa Pilipinas. Pwede ba mangyari yung mga ganung bagay, Bishop? Anyway, hindi ho yun ang tanong ko. Naiipon eh. Bishop, kasi meron akong mga kilalang senior. Mga senior citizen na, mga kakilala ko, no? Siyempre, yung iba doon ay mga biyuda na. Siyempre, sila doon sa asawa nilang namatay. Pero bakit, meron na silang ka-live-in, meron na silang partner, pero ayaw pa rin nila magpakasal kasi nanghihinayang sila doon sa pension. Paano inaayos yun ng simbahan? Opo. Kasi Siguro simbahan, Pero sa Diyos, sa batas ng Diyos, kasi adulteress na yun eh, di ba? Sabi niyo, sabi kasalanan po yun. Oo, kasalanan po yun. Kasalanan. So, walang paano? So, kung hindi po sila kasal, kahit na biyuda sila, o biyudo, tapos nakikipag-live-in lang, kasalanan po yun. Pero madali naman tulungan yan eh. Pumunta ka sa pare, tapos kakasal kayo ng pare, kahit na wala ng mga handaan. Kasi sa mawawala na yung kasi pension pag nila. kailangan ng mga bola. Mawawala yung pension nila. Once na nag-asawa ka, wala ka nang tatanggapin. Nanghihinayang sila doon. Kaya pleasure na lang, di ba rin na walang pension. Di ba rin na walang kasal. Sa pension na lang. Walang yan, Sisi. Kasalanan Kasalanan o pera. Oo, kasalanan o pero pera, actually, Sister G. Kasalanan o pera, di ba? Pera na lang. Pero ano ba yung... pero napag-uusap pwede namang pleasure at saka pera eh, di ba? Siguro, kausapin mo ang paraan yan, pare. So, ibig sabihin nun, Bishop, mabigat na kasalanan yun. Pare, tapos gagawa ng paraan. Mortal sin po yan, mortal sin po yan. Nagsasama lang na walang kasal. Ganun. Pero yung ganyang problema, kung problema na mga ganyan, usapin lang yung pare, at yung pare na balang pare magbibigay sa kanila advice. Ng kasal. Di ba, Bishop? Kunyari kayo, di ba, pwede kayo magkasal ng libre. Paano na lang yung tagal-tagal na nagsasama pero walang kasal? 25 years, pero ako kakilala. 25 years ng kasal. Sabi ko, ipapakasal ko sila. Ayaw nila. Siguro hindi nila alam yung value ng marriage eh. Kasi yung marriage kasi sacrament yan eh. Kung malaman po nila ang value ng marriage, magpapakasal sila. Pero kung di nila alam ang value ng marriage, wala. Useless siya, malaking problema ang pagpapakasal minsan eh. Dahil ang hirap ihiwalay sa batas. Kung hiwalayan yung mga asawa nyo, huwag nyo nang hiwalayan kasi babalik at babalik yan. Pero kung napakasarap, Bishop, talaga ng may asawa. Sobra. Oo. Gift yan po yan. Vocation yan eh. Gift po talaga yan. Napakaganda po ang purpose ni Lord kung bakit nagkaroon ng marriage. For our good, no? Pero brothers and sisters, kung pagbabasihan natin yung lumang tipan, yung Old Testament, medyo hindi po maganda yung parusa ng adulterer at saka adulteress.
Opo. Talagang kamatayan ang katumbas ng Di ba ng binabato? Opo. lahat ng ganun talaga. So, Oo. ewan ko kung sa ngayon, napapatawad naman na, sabi ni Jesus Christ. Oo. Pero kailangan nga lang Opo. ayusin. At kung Oo. wag muna kayong gumawa ng ang tawag doon, yung marriage encounter, yung buhay mag-asawa, hindi pa kasi pwede. Kailangan talaga pigilan kung ano yung mga naramdaman kasi hanggat hindi pa kinakasal. Kasi habang Opo. nagkasama kayo, yung nang narinig ko sa isang pari din na habang nagsasama kayo at tuloy-tuloy pa rin yung yung ginagawa nyo, nadadagdagan bumibigat yung yung kasalanan natin. So, Opo. yun po yung dapat nating Pero yung yung isang bishop yung katulad nga merong mga servers ng ng isang church hindi pa kasal. Ano po yung pwedeng gawin? Ano po talaga, kakausapin nyo, malaki pare kung bakit hindi pa nagpapakasal. No? Tapos, sa kanilang pag-uusap, gagawa silang hakbang. Kasi ang crucial dito yung yung makipag-ugnayan sa pare. Masinsinang usap, no? Talagang lahat ng problema ilatag, tapos yung pare tutulungan ka paano maayos yung iyong relasyon, Yun. no? So, yung mga hindi kasal dyan, magpakasal na. So, ang advice ko lang kausapin yung pare. Tapos sa pagkausap sa pare, tutulungan ng pare kung paano maayos ang relasyon. Yun. No? Kasi mga detailed po 'yan na hindi po natin matatalakay sa ganitong public forum. Mhm. Ah, ah, Dapat po pati yan para may privacy, may confidentiality. Kaya parang one-on-one talk with the priest. Oo, ganun. Oo. Yun. Okay. Okay po. Yan. Ayun, medyo lumagpas na tayo ng 1 minuto. Meron pa bang question pa habol? Baka gusto mag-extend tayo ng mga kalahating oras. Meron pa bang gustong magtanong? Kaya payo ko sa inyo, pag-isipan talaga kung yung mapapangasawa nyo totoo na talaga. Baka baka na in love ka lang, pero pagkatapos nun nawala, parang bula. Opo. Oo. Hindi in love yun. Anyway, tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Father God, thank you that we are a family in Christ. Thank you for this group. May we bestow Christ's abounding goodness upon our families, friends, and colleagues. May the things you have revealed and thoughts that we have shared dwell in our hearts and steer us to action. Give us the boldness to share your word, love, and compassion. Father, heal our land. Bless the Pope and the clergies. Bless all the members, families, and attendees of Christ Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provision and good health. All this we pray. Thank you, Father, in Jesus' mighty name. Through the intercession of Mama Mary. Amen. Bishop. Amen. Amen and amen. Lord, we lift up to you all the intentions of our prayer groups, of our prayer communities, the Christ Family Prayer Group, the Armor Faith Prayer Group, the family of Brother Adrian and Sister Karina, at lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa program. Blessing be all upon you. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.